itinuturing isang puso at kaluluwa ng kultura. Sa bawat wika, dala nito ang kasaysayan, kultura at kolektibong kamalayan ng isang lahi. Isang ito, may wika tayong itinuturing mayaman, ang wikang Pilipino. Ngayon, tara't alamin ang kahalagahan ng wikang Pilipino at alam pa rin ba ni Juan at Juana ito? Ano ang naghihintay sa atin kung hindi natin ito gagamitin? Nag-i-interview po kami ng 3 tao kung meron ba silang ideya tungkol sa mga salitang ito. Pag-unit po kayo ng isa tapos kung ano po yung mag-unit nyo, titingnan niyo po kung may idea po kayo. Pag nabunot ni Ate is nililo, may idea po ba kayo? Wala po. Ibig sabihin po ng salitang nililo is niloko. Ang salitang nalilo ay patungkol sa pandaraya o panloloko. Halimbawa, nalilo siya ng kanyang kalaro nang hindi niya namamalayan. So yun na po sir na word is bangan. So may idea po ba? Honestly, ngayon ko lang narinig yung word. So baka malalim siyang salita sa Filipino. Baka may kukonekta siyang mga salita tulad halimbawa inabangan, which is yun yung pag nag-wait ka o inabangan mo ang isang tao sa kanyang pupuntahan. So sa tingin ko, konektado sa salita. So yung totoong meaning po talaga ng word na bangan is malalim na ilog. Bangan, mas kilala sa salitang ilog o lawa, ay isang anumibig na napapalibutan ng mga lupain. Halimbawa, ang bangan ng Santa Maria ay malakas ang agos ng puso. Burok! Ang napili ko ni Ate ay na salita ay burok. So, ano po ate yung tingin yung kahulugan po? Burok. Ang lalim ha? Ko alam pero makapait ng katawan. Ang ibig sabihin po ng burok ay namumulak. Ang ibig sabihin ng salitang burok ay pamumula. Halimbawa nito ay ang kanyang pisngi ay nagkukulay burok. Hindi maitatanggi na karamihan sa atin kahit na Pilipino ay nalilito kapag nakakatanggap ng malalalim na salitang Pilipino. Malimit na rin iyong gamitin sa panahon ngayon sapagkat nagkakaroon na ito ng mga salitang kasing kahulugan. Thank you so much. It's so mainit today. Like I'm so panis na. I know, right? Like, I'm so confused na kami. Yeah! Wow! By the way, girls, our topic for today is all about Rizal. So many Tagalog, nakaka-stress. Like deserve mo yan, girl. Yeah, like yung topic namin yesterday, hindi ko maintindihan yung mga words. Like it's so mahirap, di ba? You know, Rizal is so many jowa pala. True? Yeah. Oh my God. Like, he's so chick boy talaga. By the way, girls, how's life na ba? This past few days kasi it's so tiring and raining. True. You know, baka hapon, kumain kami sa Tuluto. The food is not masarap and it's so tender. You know, Yeah, girl. Like it's so mausok. Like when you go near there, you will feel sticky and malagkit. Like it's so kadiri. I wanna wash after that. yeah, so material. Yeah. Sa paglipas ng panahon ay maraming wika ang mismo. Isa na rito ang Konya language. Ang Konya language ay pinaghalong salita ng wikang Ingles at Tagalog. Ito ay kadalasang ginagamit ng mga millennials at Generation Z. Ngunit may pag-aaral at pagsusuri na sinasabing huwag ito gamitin dahil nakakalimutan na natin ang wikang ating kinagisnan at ang wikang ipinaglaban ng ating mga ninuno. Sa kabuuan, ang wikang Pilipino ay hindi lamang simpleng paraan ng komunikasyon. Ito ay mahalagang bahagi rin ng ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino at isang instrumento para sa pagkakaunawaan, pag-aaral at pag-unlad. Ang pagsusulong ng wikang Pilipino ay nagpapalaganap ng pagkakaisa at kinikilala ang kahalagahan ng wika at kultura sa buhay araw-araw. Ano ang ating pambansang wika? Tagalog, Pilipino, or Filipino? Tagalog. Pilipino. Filipino. Pilipino. Bakit po Pilipino? Kaya yung ating pambansang taga-wika,
Siyempre, nandito tayo sa bansang Pilipinas, kaya Pilipino ang magiging salita natin. Bakit Tagalog? Kasi, Tagalog kasi, tayo kasi mga Pilipino, Tagalog ginagamit tayo natin. Na-add lang yung Filipino kasi parang pinatransfer siya sa English. Ang Tagalog kasi pag pinatransfer sa English is Filipino. Ang Filipino kasi, based on may tayo yun, Pilipino, tao. Kasi ang Filipino, letter P, ngayon, in English, F, Filipino. Bakit po Filipino? Filipino kasi yun talaga yung pinakatawag sa natin, sa wika natin. Kasi kapag Pilipino na may P sa una, ang ibig sabihin kasi nun, yun yung mga tao sa Pilipinas, ganun. Tapos yung isa naman, ano yung isa? Tagalog. Ano lang siya, hindi ko sure kasi hindi yun talaga yung yung pinakatawag sa wika natin, kaya Filipino yung sagot. Ano nga ba ang Tagalog? Una, ang Tagalog ay sinasalita o binibigkas at nauunawaan ng mas nakararaming Pilipino. Pangalawa, ang Tagalog ay siyang wikang umiiral at ginagamit sa Maynila na siyang kabisera ng bansa at sentro ng kalakalan. Pangatlo, ang Tagalog ay madaling pag-aralan sapagkat kung anong bigkas ng salita ay siyang baybay nito. Pang-apat, madami ng aklat panggramatika ang nakalimbag sa wikang Tagalog na magagamit sa pag-aaral at paglinang ng wikang ito. Ikalima at panghuli, ang Tagalog ay may kahalagahang pangkasaysayan sapagkat ito ang wikang ginamit ng katipunan at ng himagsikan. Bakit nga ba mahalaga ang wikang Filipino? Mahalaga ang wikang Filipino dahil bukod sa ito ang ating pambansang wika, ginagamit natin ito sa pang-araw-araw upang makipagtalaspasan. Ito ang ating ginagamit upang maipahayag ang ating opinyon sa loobin, damdamin at iba pa. Mahalaga ito dahil ito ang ating ginagamit upang magkaintindihan. Ano nga ba ang kaibahan ng wikang Filipino at Tagalog? Ang Tagalog ay isang uri ng dialekto na ginagamit ng mga Katagalugan, habang ang wikang Filipino naman ay ang ating pambansang wika. Ang kahalagahan ng wikang Filipino. Ang wikang Filipino ay isa sa mga sumisimbolo sa kultura nating mga Pilipino na kung sino at ano. Napakahalaga na magamit natin ang ating wikang pambansa dahil bilang isang mamamayan sa bansa. Nakapaloob sa ating wikang pambansa ang sariling kulturang tinataglay sa pagkikilanlan ng ating sariling bayan tungo sa pag-unlad ng ating pang-ekonomiya at katatagang politika. Napagtanto natin ang halaga ng wikang Pilipino sa ating buhay. Sa pagpapahalaga natin dito, patuloy natin may pagmamalaki ang ating pagiging Pilipino. Subukan nating isipin, ano ang mangyayari kung hindi tayo gagamit ng wikang Filipino? Ang wika ay ginagamit bilang instrumento upang makapagpahayag ang tao ng kanyang kaisipan, damdamin at ideya sa ibang tao. Sa madaling salita, ay nagkakaroon ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao dahil sa wika. Kapag walang sinasalitang wika, ay mahihirapan ng tao na makipagkomunikasyon sa isa't isa. Magiging mas tahimik ang mundo at mapipilitan tayong gumamit ng ibang paraan upang makapag-usap. Maaaring gagamit tayo ng gestures o mga signos, senyas, para maiparating ang nais nating sabihin. Mahirapan din tayong mag-adjust kaagad sa pangyayaring ito dahil mas nasanay ang tao na mag-usap gamit ang sinasalitang wika. Sa dokumentaryong ito, tayo ay nagbibigay-pugay sa wikang Filipino, hindi lamang bilang isang sistema ng komunikasyon, kundi bilang isang pundasyon ng ating pagkakakilanlan. Ito ay pag-alaala sa ating mga dakilang manunulat, makata at tagapagtanggol ng wika. Ito ang wikang Filipino, ang tinig ng ating bansa at ang daan sa tungo sa mas malalim na pag-unawa sa ating pagkakakilanlan.